May mga kapamilya ba na bawal nilang papasukin sa bahay? Maaaring nakakagulat ang tanong. Halos malupit ito. Buong buhay namin ay itinuro ito sa amin. Ang pag-ibig na yun, sa susunod ay isang sagradong tungkulin at ang pamilya, di maabot. Pero anong mangyayari kung ang pamilyang ito ay tutungo sa sanhi ng paggawasak? Maraming mananampalatayang may pasanin ng pagkakasala ang apektado ang kapayapaan at espiritual na buhay. Maang pag-ibig ay tiyak na nangangahulugang walang limitasyong pag-access. Akala nila dahil magkaapelido ay obligado silang buksan ang pinto ng kanilang kapayapaan na nagdudulot lamang ng pagkawasak. Ay kung tatanungin ng patumbol, ag-unawa at isang pundasyong biblikal, susuriin at uunawain natin ang isang bagay na mahalaga. Si Jesus mismo ay nagbabalalaban dito na ito ay humahantong sa mga pagkakawatak-watak. Baaring mamuno sa loob ng pamilya. Sa Mateo, Kabanata 10, versikulo 36, may sinabi siya na mahirap tanggapin ng marami. Wala kaaway ng tao. Masisiyahan sa sarili niyang bahay. At sa Lucas, Kabanata 14, sa versikulo 26, ginamit ni Jesus ang ekspresyong galit sa pamilya. Hindi ito nangangahulugan, siyempre, literal na kamuhian ang kanilang mga kamag-anak. Ibig sabihin, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Ang katapatan sa Kanya ay di dapat matinag ng pamilya sa kanilang bawat galaw na humuhubog sa kanilang espiritualidad. Ngayon, tatalakayin natin ang 6 na uri ng kamag-anak na hindi dapat patuluyin. Una, ang mga kamag-anak na hindi kailanman pinapasok sa bahay upang makita ang alitan at pagkakawatak-wat. Magsimula tayo sa isang profile na sumisira sa mga bahay mula sa loob palabas, dahan-dahan at tahimik. May mga miyembro ng pamilya na literal na hindi mamuhay ng mapayapa. Sa tuwing tatawid sila sa kanilang hangganan, may dala silang di nakikitang maleta na puno ng chismis, mga kritisismo at tunggalian mula sa nakaraan, kasama ang eksperto sila sa pagtingin sa alitan. Sinisiraan nilang isang kapatid ng talikuran at pagkatapos ay lalapit dito para manira naman ng iba. Magkakamping pamilya at pilitin sila makilahok sa mga digmaan na hindi nila sinimulan. At ang pinakamasamang bahagay ay pagkalabas pa lang nila ng bahayan nila, mabigat pa rin ang kapaligiran. Lumilitaw ang mga alitan dahil sa tensyon na iniwan ng kamag-anak na ito sa ere. Hindi sila tinatawag ng Biblia na gawin yun. Tiisin ito dahil sa huwad na katapatan. Roma 16, talata 17 ay nagbibigay ng direktang tagubilin. Hinihimo ko kayo, mga kapatid, bantayan ang mga mapanghatit na bibigay hinanakit, lumayo sa kanila. Pansinin ang sinasabi ng kasulatan, lumayo sa kanila, hindi sinabi, ara paupuin sila sa kanilang mesa at subukan, ara baguhin ang mga ito, isa kamag-anak na nabubuhay sa tunggalian. Hindi maiiwasang lasonin ang kapaligiran ng kanilang bahay. Mga kawikaan, Kabanata 22, inihahayag ng versikulo 10. Una, ang prinsipyo ng espiritual na paglilinis, palayasin ang manunuya. Dito matatapos ang alitan, pati pagtatalo't kahihiyan. Naghahari ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Dapat nilang isara ang pinto sa mga nagdadala ng gulo mula sa labas. Dapat siyang ipagtanggol. Dapat siyang sadyang protektahan. Pangalawa, di nila pinapapasok sa bahay ang mga nasa kawalan ng katarungan at kasalanan. Sinisira nito ang maraming kultural na pattern na ipinatawo sa amin. May mga miyembro ng pamilya, ang mga hayagang namumuhay ng immoral ay nadadala ng kanilang estilo sa matinding adiksyon, sangkot sa pagtataksil o madilim na mga gawain sa relihiyon. At gayon paman, sinasabi sa kanila ng kultura na dapat nila silang tanggapin sa kanilang sala. Nung OB, wala nang naging papel ang lahat ng iyon dahil ang pamilya ay pamilya. Pero tingnan mo, ano ang sinasabi sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, talata 11. Ito ay talagang direkta. Tayo ay tinuturugan kahit hindi makipagtulungan kahit kanino o kahit para lang kumain na tinatawag ang sarili niyang kapatid ngunit immoral ay sakim, sumasamba sa mga diyos-diyosan o lasing. Hindi ito tungkol sa isang kamag-anak, may kahinaan at kailangang ipanalangin para ito sa mga yumayakap sa kasalanan. Ipinagdiriwang nila at dinadala sila sa kanilang kapaligiran. Hindi yan tanom lang kahusayan o hang paglalaro ng hukom. Ito ay isang tanong ng espiritualidad. Proteksyon sa kanilang sambahayan. Malinaw sa Kawikaan, Kabanata 13, talata 20. Ang sumasama sa matalino ay nagiging matalino, mulik ang kasama ng hangal ay mapapahamak. Magdurusa siya ng labis, pagkamag-anak na masasama, padaanin sa kanilang bahay.
Inilalagay nila ang malapit na pamilya, itong lasong impluensya ay pinapakita nila sa mga anak na ang paghihimagsik laban sa Diyos, karaniwan at normal sa kanila ito. Ang pagkait ng access ay hindi kasalanan. Ito ay purong proteksyon. Pangatlo, di nila pinapapasok ang mga kamag-anak na tumutuligsa sa kanilang pananampalataya. May mga kamag-anak kasi na lumalampas sa limitasyon na ugnayan, simpleng hindi pagkakasundo sa ideolohiya, at hayagang pangungutya sa kanilang Diyos. Ito ang mga sino sa sarili nilang bahay. Nakaupo at tinatamasa ang kanilang pagtanggap, kutyain ang kanilang mga paniniwala. Sila kuntuwa, mga pasibo-agresibong biro tungkol sa kanyang pagdalo sa simbahan. Tanong ng kanilang ikasampo, punahin ang kanilang paraan ng pananalangin. O mas malala pa, sinasadyang gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang paraan para lang makita ang kanilang reaksyon. Para sa pagsubok at sa sarili nilang tahanan, makaramdam ng hindi komportable. Si Apostol Juan, ang taong nagturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa pag-ibig, nagiiwan sa atin ng isang seryosong babala. Ang ikalawang sulat ni Juan, Kabanata 1. Malinaw ang mga talata 10 at 11. Kung may lumapit sa inyo at hindi dala ang aral na ito, huwag mo siyang tanggapin sa iyong bahay o batiin man. Dahil sino mang bumati sa kanya ng magandang araw, nakisali sa kanyang masasamang gawain. Napakalalim yan. Tumanggap at tumanggap ng isang tao sa kanilang tahanan. Ang pag-atake at pagtanggi kay Kristo ay pagbukas ng pinto sa kadiliman. Inatawag sila upang mahalin siya mula sa malayo. Sila ay tinatawag upang ipagdasal ang kanyang kaligtasan sa kanyang tahimik na silid. Pero ang bahay nila'y altar, kanlungan ito ng liwanag, bawal ang kahit sino, walang sino man. Pumasok at iyakan ito ng may pangungutya at kawalan ng paniniwala. Hindi nila pinag-uusapan ng kaluwalhatan ng Diyos at magustuhan ng isang kamag-anak. Ika-4, huwag hayaan ang mga marahas na kamag-anak o katulad nito na pinamumunuan ng galik. Arahasan sa kanyang bahay, pisikal na pagsusuri sa ubi, verbal o emosyonal. Hindi lamang usapin ng karakter. Ito ay isang mapanirang spirito. May mga miyembro ng pamilya na parang mga time bomb na naglalakad. Sumisigaw sila at nangiinsulto, madaling magalit, naiinis sa paligid, at palaging agresibo. Maraming Kristiyanong nakakaranas ng ganitong paulit-ulit na mga pag-atake dahil sa isang mali na unawaan ng paggalang sa mga matatanda o sa pamilya. Pinapangangatwira nila ang hindi makatarungan gamit ang mga pariralang tulad ng ganyan naman sa palali o sadyang malakas ang karakter. Ngunit hindi ito binibigyang katwiran kundi kinokondena ng Biblia. Sa Kawikaan, Kabanata 22, ang talata 24 at 25 ay may malinaw na utos. Ilayo ang saliya. Huwag mong hayaang magalit ang sarili mo at huwag harapin ang mainit na isa nang di matutuhan ang mga landas at kumuha ka ng lambat para sa iyong kaluluwa. 8. Pinapansin nila ang babalang ito at ang di mo alam. Ang galit ay lubang nakahahawa, kumakalat ito. Lumilikha siya ng isang kapaligiran ng takot at pang-aapi. Kung tiyurin, kuya o lolo, kontrolado pa rin ang kanyang reaksyon at sumisigaw sa kwarto. Otomatiko siyang nawawalan ng pribileyong makapasok dito. Ang tahanan ay dapat maging isang ligtas na lugar para sa kanilang mga asawa at kanilang mga anak. Huwag mong hayaan, nagiging emotional war zone ang sala sa takot mag-boundary. 5. Di hinahayaan ang mga pakialam na kamag-anak, mga walang galang sa hangganan sa bahay nila sa puntong ito. Ang karamihan sa mga naniniwala sa emosyonal, manipulasyon at ang mga damdamin ng pagkakasala pagkatapos. May mga kamag-anak na lubos na kumbinsido na sila. Dahil pareho sila ng apelido, magkaroon ng lifetime VIP pass para lumabag sa lahat ng kanilang mga patakaran. Dumarating sila nang hindi nagpapaalam at umaasa na iiwan nila ang lahat at iiwan ang lahat para alagaan sila. Hayagan nilang pinupuna kung paano nila pinalalaki ang kanilang mga anak. Sila ang nagpapasya kung paano nila ginagastos ang kanilang pera at walang kahihiyang makialam sa relasyon niya. Asawa, 1. Inirerekomenda ng Biblia sa ika-2 liham sa mga taga-Tesalonika. Kabanata 3, talata 11 ng malinaw, para maiwasan ang mga taong walang ginagawa, madaldal at mapilit. Ang problema sa ganitong uri ng tao ay na sinusubukan nilang magtakda ng isang malusog na hangganan, makaramdam ng matinding hinanakit. Inakusahan nila siya ng masamang tao, sinasabi nila ang mga bagay tulad ng, pero pinalitan ko ang mga diaper mo, o pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ngunit mayon ay nauunawaan nila ang mga sumusunod. Kontrol, pag-ibig na nakabalat kayo bilang pag-ibig ng pamilya ay hindi pag-ibig. Ito ay manipulasyon. Genesis
Initatagtag ng Kabanata 2, talata 24 ang sukdulang hangganan. Kaya nga iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at ang mga kasama ng kanyang asawa. Siya at ang kanyang asawa ang pinakamataas. Otoridad sa lupa dito. Dapat maintindihan ng buong pamilya. Ang pagpasok ay pribileyo at hindi karapatan mula pagsilang. Kung isa ka mag-anak, binabaliwala ang kanilang patakaran at pinahihina ang pamumuno. Mayroong ba silang tungkuling moral at karapatang biblikal? Upang limitahan ang kanyang pag-access, ang hangganan ay hindi pagtanggi, kundi pader na nagpoprotekta sa kanila. Ika-6, hindi sila nagpapasok ng kamag-anak sa bahay. Nagpapahina sa kanila sa espiritu at humahadlang sa tungkulin. Sa wakas, may mga kamag-anak na maaaring hindi agresibo, may hindi sumisigaw at hindi sa eskandalosong paraan. Maling pag-uugali sa buhay, pero parang izumatak. Mas mabiga, isang angkla para sa kanilang pananampalataya at sa kanilang banal na tungkulin. Mga tao sila na nagpapahina sa kanila. Tuwing kausap sila, wala silang masabi. Lagi silang nagrereklamo at laging negatibo. Puro makamundo at negatibo lang ang usapan nila. Di nila batid ang kanilang tawag. Para sa kanila, labis ang debosyon nila sa Diyos. Sinusubukang magbagong anyo. Sabi nila, huwag masyadong panatiko o maging normal. Sa Marcos Kabanata 3, versikulo 21, may mahalagang aral tayong makikita. Kahit ang pamilya ni Jesus sa lupa ay nag-isip na nawalan na siya ng magay, sinasabi ng banal na kasulatan na pumunta sila upang hulihin siya. Isipin mo yan? Ang sariling malawak na pamilya ni Jesus, dulot ng kawalan ng pagkakaintindi ng tao, sinubukang pigilan ang pinakamalaking ministeryo sa kasaysayan. Kapag nag-click sila sa confirmation, ang palakpakan, o maghintay sa pangunawa ng lahat ng kanilang mga kamag-anak bago sila magsimulang sumunod sa Diyos. Mananatili silang nakakakulong habang buhay. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33 ay nagpapaalala ng batas na ito. Ang masamang kasama ay sumisira sa magandang asal. Totoo rin ito sa kanilang angkan. May mga taong hinahayaang manghina ang kanilang pananampalataya. Hindi sila maaaring umunlad sa mga pangako ng Diyos kung patuloy nilang bubuksan ng pinto para sa mga iyon na nagpapaalala sa kanilang nakaraan at mga takot. Interesanteng makita kung sino ang pinapapasok nila. Hindi gawa ng yabang o kawalan ng mahal ito. Ito ang rurok na pahayag ng espiritualidad, pagkahinog at pakiramdam ng responsibilidad dahil ang espiritual na oryentasyon ay palaging maging mas malakas sa lahat ng pagkakataon. Bilang kadugo, isinapuso nila ito. Hindi lahat ng pamilya ay itinadhanang makasama sa yugtong ito. May mga taong tunay na magmamahal sa kanya mula sa malayo. Pagpapalain at tutulungan sila ng ima kung kinakailangan, ngunit nang hindi binibigyan sila ng access sa kanilang privacy. At sa iba pa, gaano man ito pasakit, gagawin nilang simple at ligtas ang pinto, dapat sarado para sa kanilang panloob na kapayapaan at katatagan ng kanilang tahanan at kasal. Higit sa kanilang bukasyon ang sami ng mga tao o ang pahintulot ng iba pang miyembro ng pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.